Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sa social media ang mga kaganapan sa last vlog ni Vice Ganda. Inisyu ang pamamahiya nito kay MC Moi na kinol-out niyang hindi marunong makisama. Napaiyak naman si MC sa pagsita umano sa kanya ni Vice. May mga nagsabing naging harsh daw ang komedyante kay MC na pwede naman niyang kausapin in private tungkol sa issue nito sa katrabaho. Bagamat may mga tutol sa ginawa ni Vice, meron din namang naiintindihan ang pagiging prangka ng komedyante. May nagsulputan pang issue na di umano'y may mga edited na eksena na hindi lumabas sa vlog ni Vice. Ilang araw na ring di napapanood sa It's Showtime sila MC at Lassie, hinala ng iba baka nag-resign na ang dalawa at di na kinaya ang pambubuli sa kanila ni Vice. Sabi naman ni Ogie Diaz sa kanyang vlog, ayon sa kanyang source ay totoong nasaktan si MC sa ginawa ni Vice at nagpapalamig lang daw ito ng sitwasyon sa kasalukuyan, kaya wala muna sa Showtime. May mga nagsasabi namang may air of awkwardness na namamagitan sa dalawa. Alam mo, may karapatang magpahinga ang isang pusong sugatan. Totoo yan. Si MC pala, hindi uma-attend sa hindi dumadalo sa Showtime. Ito kaya ay pahinga lamang o talagang tuluyan na siya nakapag-isip na aalis na siya sa programa dahil sa ginawang pamamahiya sa kanya publicly ni Vice Ganda? O kaya naman, lagyan pa natin ng option, hindi siya pinapasok ni Vice Ganda. Pwede rin, Pwede rin yun. Pero po pwede na si MC ay mas minarapat niyang huwag na lang munang umattend dahil kung pupunta nga naman siya at hindi rin naman siya bibigyan ng moment at paglalaroan lang siya, bakit pa naman ang kailangan ng presensya niya doon, di ba? At saka may awkwardness na parang, paano ako makikipagdaruan dito? Alam ng tao na saktan ako. Alam mo yun? Oo, totoo yun. At saka, kapag tayo nasasaktan at gusto nating umiwas, talagang gagawa tayo ng paraan para mawala na yung mawala ng inkwentro. Ganun yun eh. Maliban na lamang kung talagang buong-buo na sa kalooban ni MC na humiwalay na talaga dito sa laylayan ni Vice Ganda, sa totoo lang. Pwede rin. Diba? O kaya pwede rin naman na yung mga kamag-anak, kapatid na bakit pwede. Diba? May ganyan eh, diba? Oo. Papasok ka pa ba dyan? Ginanyan ka na nga, di ba? Ano yun? Parang ipakikita mo lang sa kanya na pwede mo ulit akong ganyanin kasi eto na naman ako. Di ba? Parang ganon. At kailangan mo siya, di ba? Yes. Pakinggan natin ang boses naman ng ating mga CFMers. Mula kay Juris Dr. Channel. Kung ako sa MC, baka pinili ko rin munang lumayo. Mahirap kumilos sa isang environment kung saan parang may hindi pantay na pagtrato. Oo, magkakaibigan kayo, pero may hangganan din ng biruan. Lalo na kung pakiramdam mo, palagi ka na lang punchline. Minsan, kailangan ipaglaban ng respeto sa sarili, kahit pa sabihan kang nag-iinarte lang. Pero MC, kung gusto mong magpalamig, dito ka muna sa US. Pwede ka naming ampunin. Maraming handang tumanggap sa iyo rito. I-message mo lang ako anytime. Sabi ni Juris, maraming may gustong umampon kay MC. Natural, alam ko kung saan nag-uugat yan. Naaawa. Diba? Naaawa. Sa totoo lang. At sabi ni John, kung ako rin naman si MC, hindi rin ako magpupunta dyan. Bakit ko pa isasalang ang sarili ko kung ipapahiya lang din naman ako? Hindi bale na. Kailangan talaga na ang ating sarili ipinagtatanggol natin. Mula kay John. At sabi naman ni Boycie Caragay, pero last Saturday nasa Showtime siya. Yun ang last appearance niya sa show. Siguro talagang nagtampo na siya or rest muna siya, nagpapalamig. Sabi ni Boycie. At sabi ni Tita Julie Paras, nagbayad si MC ng 80K para ipahiya lang pala. Ang bigat dalhin sa dibdib ng ginawa sa kanya ni Vice. Grabe. Tita Julie Paras, ang daming nakikisimpatya talaga kaya MC tulad mo rin. Na talagang gumastos kayo na 80,000 para ipahiya lang pala kayo, lalo na si MC. Di ba? Nakakaano yon. At sabi ni Tita Nene Olanday, magpalamig ka muna siguro MC. Baka dumating na sa punto na hindi siya babalik kasi laging ipinapahiya. Sabi ni Tita Nene Olanday. Okay. Ito pa pahabol ni John.
Maghanap siya ngayon ng paglalaroan niya dyan sa Showtime. Ewan ko lang kung may makikita pa siya na kasing galing ni MC at ni Lassie. Maghanap ka ng paglalaroan mo, Vice Ganda. Ayan. At si Jordan Chua, ha, si Lugaw, ha. Jordan Chua. Oo, si Jordan. Ayaw niya kasi na naiiwanan siya sa mga kwentong ganito. Hindi pwede yun. Okay, at sabi ni Lulu Malig, nanay, damang-dama ko po ang nangyari kay MC dahil nangyari na po sa akin yan. Napakahirap at napakasakit po talaga. Nakakaawa po si MC. At kami naman, Lulu Malig, natutuwa ni Romel dahil pagkatapos ng mahaba-habaring panahon, may bago ka ng alaga. Pero sa Ira, working girl siya ngayon. Magti-team replay siya. Okay? At sabi ni Obet Sapin, ako rin po, Nay. Ay, si Lara May Abrigo pala to. Ako rin po, Nay. Na. Exit na. Sila po nila ang laging pulutan. Naging habit na po niya yung pintasan at okrayin sina MC at Lassie na di makalaban sa kanya. Take all your time you need, MC. Magaling ka at talented. Hindi ka mawawalan. Tama. Maraming salamat, Mayang. At sabi ni Obet Sapin, ang hilig talagang mag-power tripping at mang-bully ni Vice Ganda. Parati siyang namamahiya in public. Masyado siyang feeling entitled palagi. Paano naman ang mental health? Ito yung sinasabi ko sa iyo, Romel, kanina. Oo, totoo, Nay. Paano naman ang mental health ng mga ipinapahiya niya sa publiko? Sobrang naaawa kami kay MC. Hope okay lang po siya. Thanks and God bless po. Alam mo, Obet Sapin, maraming salamat. Pinaalala mo to sa amin. Kami ni Romel kanina ay may kapatid palang doktor, itong si MC. Kaya sabi ko, kumusta Romel ang kanyang mental health? Kasi hindi po ganyan kasimple yan. Hindi katulad nung araw na biruin ka ng konti, okay lang. Hindi pang publiko yung pagpapahiya. Ito ibang klase to. Thank you, Obet. At sabi ni Dan Clavesillas, mukhang napakalalim po ng sugat na dinulot sa kanya ni Vice Ganda. May damdamin din naman po ang mga sinisikad-sikaran niya kahit sa harap ng TV, lalo na po sa likod ng mga kamera. Tama. Yan. Ito yung mga mga kwento. Sabi ni JP Plata, anak ni Tita Dolor, Tita, a different perspective since avid fan po ako ng Bex Squad vlogs. Halos lahat po sila ang reklamo kay MC, Bossy and OC. Bawal umupo sa sofa at kumain sa dining. Kaya po siguro walang nagsalita dahil same sentiment sila about MC. Ganun din po ang treatment ni MC sa ibang members ng Bex. JP, inilahatag namin sa SNN na na-edit-edit yung kanilang mga sinabi. Hindi bigyan ng pagkakataong maglatag ng kanilang opinion. Yun na hinihiling namin, ilabas yung tunay na kopya. Hindi yung lumabas na parang pinabayaan lang talaga ng mga Becky na ganyan-ganyanin si MC. May mga nagsalita, anak, kaya lang hindi na palabas. Okay. Eto, nako si Paulo Ubalde, titingnan ko muna laman nito Ito na may isang nag-text nakasamahan ko. Hindi ko lang babanggitin ng pangalan. Okay. Kasamahan namin sa Go, comedy go, bar. go. Sabi niya, hindi na talaga nagbago si Chuchu. Iba ang ginamit ng term na pangalan ni Vice. Alam mo na yon. I'm sure kabayo. Kabayo ang sinabi niya. Kasi yung kabayo ang laging panghalip kay Vice Ganda. Sabi ni Paulo Ubalde, na Vera Catanduanes, na kung totoong malis na si MC sa Showtime, it's a very good decision. Wala namang kwentang palabas na Showtime. Napakabasura at balahura ang Vice Ganda na yan. Pangit na nga, masama pa ang ugali. Nako, ang tindi naman itong galit talaga. Oo. Yes po, Nay. Doktor po yung bunsong brother ni MC. Sabi ni Boy si Karagay, ang wish lang natin, sana hindi naapektuhan ang kanyang mental health. Kasi lalo na kung hindi naman sanay sa pampublikong kahihiyan, talaga magkakaroon ng ganon. Sabi naman ni Marichu, Formation Espiritu, maaaring hinihilom po muna ni MC ang sugat na ibinigay sa kanya ni Vice. Nay, kasi po, kung makikita niya agad si Vice, parang sugat na binudburan pa ng asin ang mangyayari. We'll never know ang takbo ng utak ni Vice. Tama. Okay, opinion niya yan. Sabi ni Miss Nags, Nay, share ko lang po ito. Until you treat everyone as equal,
You have no right to complain about the treatment you receive from anyone. MC, mahal ka namin. Malalim to, ang ganda-ganda nito, no? Sabi, until you treat everyone as equal, you have no right to complain about the treatment you receive from anyone. Ayan, napakaganda niyan. Sabi nga ang tao daw ay hinuhusgahan sa kung paano niya tinatrato ang lahat ng tao sa iba't ibang level. Yon. Sabi ni Shoni, hindi naman po talaga makatarungan ang ginawa ni Vice Ganda kay MC. Masakit sa damdamin na ipahiya ka sa maraming tao at sa publiko. Kaya MC, magpalamig ka muna. Marami ka pang pwedeng pasukan. Sabi niya, okay?